Sa totoo lang guys, hindi naman ikaw ang problema. Hindi naman skills mo yung problema sa'yo. Nagkataon lang na yung niche na napili mo ay limited lang po yung audience. So dito sa vlog na to guys, pag-uusapan natin bakit nga ba dumadating sa point na 100% naman yung effort mo doon sa content na ginagawa mo, talagang ginawa mo yung best mo para ma-edit ng maayos, yung thumbnail, yung editing sa video mo. Pero after mo may upload, wala talagang nanonood or sobrang konti lang nang nanonood sa'yo. So dito sa vlog natin guys, i-discuss po natin lahat yan. At bago tayo mag-proceed, don't forget to subscribe my channel guys para kahit papano mas maging updated kayo sa mga vlogs na i-upload natin in the future. So guys, pag-uusapan natin dito yung about limited audience na niche. Ayan. Sa mga di nakakalam guys sa mundo ng YouTube, may mga contents po talaga na pagka dito tayo nag-focus, sobrang daming views or malawak yung audience nila. Mag-upload lang tayo ng content na sabihin natin kahit hindi masyado may effort, dumadating sa point na nagte-trending pa rin or umaangat pa rin yung views ng mga videos na pinoproduce natin sa ganung niche. Pero vice versa, kabaliktaran guys, no? So pag-uusapan natin dito na ano nga ba yung mga niches na limited lang yung audience and para kahit paano makapag-isip-isip kayo dun sa mga contents na pagpopokusan nyo this year. Okay? So guys, ito hindi naman ako against dun sa mga gumagawa ng personal vlogs or lifestyle vlogs. Pero isa ito sa mga niches na pag nag-start pa lang kayo, hindi talaga ganun kadami yung views. Kasi una sa lahat, sino ba kayo para panoorin ng kung sino man? For sure, ang pwedeng manood lang sa inyo dito yung mga kakilala nyo, yung mga relatives nyo. Minsan nga, hindi pa kayo pinapanood ng mga kakilala nyo. So, ibig sabihin, sobrang limit lang talaga ng audience. Kaya yung iba nagtataka, bakit kaya ganun DJ? Sobrang ganda naman ng editing ko sa thumbnail. Talaga nag-effort ako doon sa video ko. Pero bakit ganun after ilang hours, wala pa rin nanonood, hindi man lang umabot ng 50, 100. Tapos makikita mo yung content nila about agad sa sarili nila, na hindi pa sila nakaka-build up ng personal brand nila, no? Kumbaga hindi pa sila nakaka-influence or wala pa silang kakayahan na maka-influence ng ibang tao, but yun talaga yung reality dito sa YouTube guys. So syempre, dapat bibigyan mo ng rason yung viewers mo para panoodin ka, pero kung ibablog mo yung sarili mo, yung pang-araw-araw mo na ginagawa dito sa social media or sa buhay mo, so for sure, sobrang liit ng percentage na may manood sa'yo. Okay, so yun yung isang niche na limited lang yung audience pagdating dito sa YouTube. Okay? So may mga niches naman na nakapokus sa specific topic na kung saan sobrang limited lang din ng ideas. So alam naman natin guys na pagka limited yung ideas, so hindi tayo masyado makakapag-isip ng content, hindi natin mapapaikot yung mga contents na iniisip natin na pwedeng maging dahilan para mag-grow tayo dito sa YouTube. So for example, meron kayong kinontent na isang brand at yung brand na yun ay hindi naman kilala. So, pinopromote mo yung product nila at yung mga products na yun ay hindi pa naman talaga sikat. So, syempre, bilang isang content creator na talagang gusto mong ipakilala yung brand na yun, yung mga products nila, so, nandun yung risk na talagang masacrifice mo yung oras mo, yung effort mo at walang kasiguraduhan, no, na may manunood doon sa vlogs na ginagawa mo kasi hindi naman kilala yung brand na ginagawan mo ng content. So kung sakali man na i-promote siya ng mga malalaking content creator, so yun lang yung pagkakataon na may makakilala dun sa brand na yon. Pero dun sa mga kagaya mo na nag-i-start pa lang at baka nga hindi ka pa monetize tapos sinubukan mong mag-focus sa isang niche na sobrang limit lang ng topic, talagang asahan mo na hindi ka agad mag-grow dito sa YouTube. So yung content naman natin guys na YouTube tips, ito ay isang example ko. Hindi ko masasabi na sobrang limited lang ng viewers ko or sobrang taas. So parang nandun lang tayo sa gitna. So paano ko nasabi yon? Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today.
Kasi guys, nowadays dito sa Pilipinas, no, lalo na yung ating YouTube tips pang Pinoy, no, sa mga Pilipino hindi rin ganun kaunti, hindi rin naman ganun kadami yung gustong matuto mag-YouTube. Pero alam naman natin guys na yung mga Pinoy talagang kung ano yung nauuso, kung ano yung trending, kung ano yung kung saan sila pwede kumita, yung mga opportunities na pwede nila pagkakitaan, igagrab talaga nila. So that's why nasa gitna yung YouTube tips kasi madami ding mga Pinoy ang gusto matuto paano mag-YouTube. But at the end of the day, hindi lahat ng tao sa Pilipinas gusto mag-YouTube. So that's why masasabi ko sa inyo na yung niche na napili ni DJ MA ay wala sa taas, wala sa baba. So nandun tayo sa gitna. No? So kumbaga neutral lang tayo. Hindi ganun kaunti yung views natin, hindi rin naman ganun kadami. So that's why baka yung iba sa inyo, ito si DJ MA, ang tagal na sa YouTube, pero bakit ganun yung content niya alam niyo yun, hindi ganun kadami yung views, hindi rin ganun kadami yung subscribers. Well, katulad mo ng sinabi ko sa inyo guys, ako naman, hindi naman ako nagpo-focus sa aking views and of course sa aking subscribers, no? Makapagbigay lang ako sa inyo ng advice and tips, okay na ako doon, masaya na ako doon. So lahat naman ng content creators, may dahilan tayo or meron tayong purpose kung bakit tayo nag-vlog. So meron akong sariling dahilan, so for sure kayo rin. Kaya ako guys, hindi ako nalulungkot kung ano man yung nangyayari sa channel ko, but makapagbigay lang tayo ng advice and idea sa inyo, masaya na ako ron. At syempre, nandun pa rin yung growth. Masaya naman ako sa nangyayari sa channel natin ngayon, sa kinikita ng ating mga channels, no? Sa kinikita natin through brand collaborations, at wala na akong hihilingin pang iba. So kumbaga ang sa akin lang guys, mas ini-improve ko lang din yung content na meron tayo, even though hindi ganun kataas yung audience na meron tayo. Okay, so ano ba yung conclusion ng vlog natin na ito? So kung mapapansin nyo guys, hindi po ganun kahaba yung content natin for today. So yung ating pinakang conclusion dito guys is maging matalino tayo sa pagpili ng niche natin sa simula pa lang. Okay? Kasi dito sa YouTube, hindi porke 100% ibinuhos mo yung effort mo sa isang niche, magpo-prosper yan or mag-grow ka. So hindi po lahat ng pagkakataon ganun yung nangyayari. May mga chances po na dahil nga limited lang yung audience, mababa lang yung target audience mo or hindi ganun kalawak yung community na nanonood sa niche na napili mo, may pagkakataon po talaga na sobrang baba lang talaga ng views na pwede mo makuha. So mag-isip kayo ng niche na sa tingin nyo in demand. Kung ang target nyo man po ay mga foreign audience, so mag-isip kayo ng niche na demand sa kanila. So kung Pinoy audience naman ang target nyo, so mag-isip kayo ng ways or contents na sa tingin nyo malawak yung topics na pwede nyong ma-produce once na gawa nyo ito ng content everyday. Kasi alam ko bilang isang baguhan sa YouTube, gusto nyo ma-monetize, gusto nyo ma-experience sa sumahod dito. So syempre lahat gagawin nyo para talagang ma-monetize agad. So yun yung gawin nyo guys, sipagan nyo, no? Pag-aralan nyo yung mga basics of editing. And syempre nandyan dapat yung determination nyo, yung motivation, kasi hindi yan gagana kung hindi talaga kayo magpupursige. Kasi hindi sapat ang skills, hindi sapat ang gusto mo lang, hindi sapat na mangarap ka lang. So dapat sabayan mo ng galaw, sabayan mo ng pag-aaral. Kasi at the end of the day dito sa YouTube, pinag-aaralan po natin lahat yung mga bagay-bagay dito para ma-adapt natin yung pag-advance ni YouTube sa mga susunod pang taon. Diba? So yun lang naman sa akin guys, maging matalino tayo sa pag-iisip ng niche in the future, lalo na dun sa mga content creators na bago pa lang dito. No, yung mga wala pang ilang linggo, wala pang isang buwan. So guys, sobrang bago nyo pa lang dito sa YouTube. For sure, makakapag-isip-isip pa kayo dun sa mga contents na gagawin nyo. At kung sakali man na decided na kayo at nakapili na kayo ng niche na malawak ang audience, kahit papano talagang masterin nyo yun, magkakaroon na kayo ng chance na magkaroon ng sobrang daming subscribers and viewers dito. So paalala ko lang sa inyo guys, hindi lahat sa pagkakataon nakadepende yan sa skills mo. Hindi lahat nakadepende yan sa decision mo. May pagkakataon lang talaga na maybe mali yung niche or yung content na pinagpopokusan natin. So hindi pa naman huli ang lahat. Para alam niyo yun, pumili tayo ng niche na sa tingin natin makakapagpalago sa atin as a content creator. So, yun lang naman guys. Maraming salamat. Kung sa tingin nyo marami kayo natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJ May, for more videos like this. And guys, gusto ko lang din i-shoutout yung ating viewers na lagi nag-aabang ng ating vlogs daily or weekly. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo guys. At shoutout din po pala sa ating mga members, no?
So, DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. So, bilang perks guys, ipineplex natin sila every Endo Power video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan every month ipineplex natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, so meron akong iiwan na isang video dito and of course isang DJMA YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo bilang isang baguhan na content creator dito sa YouTube. So, yun lang naman guys. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.